pag-usapan lang natin itong kinikwento ng isang netizens na sinasabi sa Tape Incorporated at GMA Network. Kasi ang alam natin, ang Tape Incorporated o Eat Bulaga, sila ay nangihiram lang ng time sa GMA Network. Pero ayon dito sa sinasabi ng netizens natin kasi guys, ang sinasabi niya hanggang October na lang daw ang Tape Incorporated. Parang meron siyang ibig sabihin doon sa sinasabi niya. Ito ang sinasabi niya guys Eat Bulaga ng GMA Network magtatapos na sa October, inihintay na lang namin ang mga sumusunod pang mangyayari dahil di umano papalitan ng Sparkle Foro ng bagong isiset ng noon time ng GMA 7 guys. Ang sabi kasi sa naririnig ko guys, meron na daw itong inahanapan na bagong noon time show. Kasi hanggang ano na lang tao to guys October ang sabi, di ba? Ngayon, kasi pagkakaalam natin kasi guys, kung sila man ay hindi nakakabayad ng utang sa GMA Network, syempre kaya pa rin yan paalisin ng GMA Network kasi kung meron silang kontrata pa sa GMA Network, pwede nilang i-cancel yan kasi hindi sila nakakabayad ng utang, di ba? Kung sakaling meron silang utang. Pero kung hindi naman, kasi ang kontrata daw nila guys hanggang 2024 pa, di ba? Ngayon, yung naririnig natin ito hanggang October na lang daw. Pero walang sinabi na October ng 2024 o October ng 2023. Walang sinabing ganun Ang sinabi lang, magtatapos lang ng October. Tapos, naghihintayan na lang daw ng bagong ipapalit nila sa noon time show. Kasi guys, alam natin naman na nagkakaroon sila ng kasuhan ng TVJ at ng Tape Incorporated dito sa Marikina Trial Court, di ba? Kasi injunction pa yung pinag-uusapan nila Kasi ang sabi nga doon, dapat hindi mo na gamitin ng Tape Incorporated ang pangalang Eat Bulaga o title ng Eat Bulaga. Di ba? Dahil nga kinasuhan nga sila ng TVJ at ni Jenny Pere. Pati na rin yung mga segment na gawa ni Jenny Pere na katunayan yan ay patok talaga sa mga tao. Yung ginawang segment ni Jenny Pere noon sila ay nasa Eat Bulaga pa. Ngayon, syempre naman guys, ang pinag-uusapan natin dito, alin ba ang dapat nating intindihin? Sila nga ba ay hindi nakakabayad ng utang? Kasi maraming issue guys na sinasabi nila baka utang daw, na hindi sila nakakabayad ng yung black timer nila sa GMA Network, or baka naman talaga hanggang October na lang sila. Hindi natin alam kasi hindi nasabi yung anong petsa sila aalis sa GMA Network, 'di ba? Kasi meron pa silang kontrata hanggang 2024 pa, 'di ba? Pinakita nga 'yan. Ngayon, guys, ang usap-usapan talaga kung talagang sila ay may utang, kaya naman nilang bayaran 'yan, 'di ba? Yung kay Big Soto, 'di ba? Nabayaran nga nila. Pero itong mga nag-show na sila, siyempre marami pa rin na issue na sila ay mababaon at mababaon din sila sa utang dahil nga walang nanonood sa Tape Incorporated dahil once lang sila nananalo ng ratings, di ba? Malakas sila sa RTAM kasi malakas talaga ang GMA Network sa RTAM. Pero kahit na ganun pa rin sila kalakas, mas malakas naman ang TVJ natin, di ba? Simula lumipat nga sila sa TV5, iba na yung dating ng mga tao sa kanila di ba? Unang ere pa lang sila bongga na kagad yung salubong kagad ng tao sa kanila, di ba? Ang dami guys, pinakamataas sila ng ratings noong July 1 kaysa sa dalawang noon time show ng It's Showtime at Tape Incorporated, di ba? Mas talo talaga sila. Kaya ang masasabi natin kung ito ba yung reason nito o hindi, di ba? Kung ang reason nito may utang sila o wala man, kasi ito yung naririnig nating mga pinag-uusapan sa social media ngayon na sinasabi hanggang October na lang. Bakit kaya guys? Ganito na lang yung pinopost ng mga natin guys, mga kasamaan natin mga netizens sa mga Facebook, sa mga YouTube. Sa YouTube naman guys, ang iba naman, parehas kami ng inala kasi 2024 pa yung kontrata nila Pero dito sa mga iba naman, hanggang October na lang. Pero walang sinabing year kung
2023 or 2024. Walang ganun na nabanggit. Tapos sinabi pa doon na nag-iintayan na lang daw sila ng bagong ipapalit, 'di ba? Bagong ipapalit na noon time show doon sa time slot ng Tape Incorporated o Itbulaga, 'di ba? Ito na nga ba ang iniintay ng TVJ para mabawi yung pangalan Itbulaga, 'di ba? Kasi kung talagang si Joey De Leon naman ang may gawa niyan, guys, babalik at babalik yan sa kanila, 'di ba? Iso-surrender naman siguro nila yan, guys, o mababawi nilang kusa yan, 'di ba? Kasi pag naipanalo nila yung kaso, pwede nilang makuha ulit yung title ng Itbulaga, 'di ba? Kapag ang korte sumang-ayon kay Joey De Leon, pwede niyang ibalik yan sa tunay na gumawa ng Itbulaga title, 'di ba? Parang ganito lang yun, guys, 'di ba? Kaya ito